Kaya nga ang resulta nito, kaliwat ka ng pagbaha at tumataas din yung mga level ng ilog gaya na lamang dito sa kinaroroonan namin sa Barangay Santo Rosario ng Bayan ng San Juan kung saan itong nasa likod ko, ito ho yung tinatawag na Baroro River. At itong Baroro River, makikita rin ninyo, itong isang tulay na nadadaanan ng mga motorista, halos maaabot na ng tubig yung... Alright, bago ho natin dugtungan ho itong balita ng dito sa mainstream media, tumbaha sa La Union dito sa sa norte ho ito. 'Di ba? Itong bagyong Maymay ay nagpabaha ho dito sa mga probinsya dito sa Luzon, pati Metro Manila at pati na rin no nakarang araw lang din sa Davao, 'di ba? Pag-usapan ho natin to ngayon tong mga panatiko at saka itong mga pro Duterte na lalo ako na gusto ko rin mag-react dito sa pagbaha ditong La Union. At alam naman natin kung sino ang nandyan. At alam naman natin kung ano yung nakaraan nitong nangyari nitong mga flood control ho dyan sa La Union na gimagic-magic man to ni Paulo Ortega. So, kapag mga loyalista, nung binaha ang Davao, grabing batikos nila sa Davao. Saan na yung 50 billion ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte? Ngayon, itong si Paulo Ortega, na nahimik hanggang ngayon, hindi nagpapakita, hindi nagpapriskon-priskon itong balbasaradong congressman dito sa La Union. Bakit kaya? Anong dahilan nito? Ba't hindi siya nagparamdam dito sa kanyang lugar na binaha? Ito yung mismo yung kapital nila dyan sa may La Union, binaha. Lubog din sa baha ang La Union, pero itong congressman nila, nako, tinahi ang bibig. Nung si Pulong Duterte, na binatikos ninyo, nagsalita si Pulong Duterte, na ito yung budget ko, nung 51 billion, hindi ho lahat yun nasa sa flood control, tinira. May mga ginamitan din noon ng pera na yon sa mga diversion road. Iniisa-isa ni Pulong Duterte yun kung saan napunta yung 51 billion na siningil itong mga loyalista. At ito si Pulong Duterte, may liquidation ho yan sa DPWH kung saan talaga napunta yung 51 billion noong panahon pa sa kanyang tatay. At itong si Paulo Ortega, ilang taon na to siya na nanghingi ng budget dyan sa La Union. Na itong La Union, nung nakaraan din to, nung nakarang taon lang, no? Grabe din ang pagbaha dyan at nasira yung mga flood control ho dyan sa yung mga dike dyan na yung ginagawa dyan sa ilog. Kailan lang to? Wala pa isang taon. At ito na naman ngayon, binaha itong La Union at itong si Paulo Ortega tahimik. Kaliwat kanan nga, sabi nitong taga News 5, itong si Cheryl Cusim. Sige, panoorin natin yung sinabi ni Cheryl Cusim na nandun mismo yung reporter nila na halos na tangayin din sa baha dito sa sa La Union. Sige nga. Kaliwat kanan ang naitalang pagbaha sa La Union dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Maymay. Magbabalita, Simon Gualvez. Mon, malakas pa rin ba ang ulan dyan? Ay oo, Cheryl, malakas na naman ang buhos ng ulang nararanasan dito sa malaking bahagi ng La Union. Ang mahirap dito kasi, Cheryl, is yung tuloy-tuloy na buhos ng ulan magmula pa kagabi. Minsan ihina, magiging katamtaman at ngayon nga lumalakas na naman ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Kaya nga ang resulta nito, kaliwat ka ng pagbaha at tumataas din yung mga level ng ilog gaya na lamang dito sa kinaroroonan namin sa Barangay Santo Rosario ng Bayan ng San Juan kung saan itong nasa likod ko, ito ho yung tinatawag na Baroro River. At itong Baroro River, makikita rin ninyo, itong isang tulay na nadadaanan ng mga motorista, halos maaabot na ng tubig yung pinakatulay. This is actually an overflow bridge at kaninang umaga, umapaw na talaga yung ilog na yan at natabunan na nga itong naturang tulay. Buti na lamang, nag-subside na ng konti at bumaba na, pero makikita mo pa rin, talagang malakas pa rin yung ragasa ng tubig dito sa ilog dahil karamihan daw sa tubig na ito nanggagaling sa mountainous part dito sa katabing bayan naman ng San Gabriel. At
ang worst case scenario kapag umapaw na talaga itong tanging daan or pangunahing kalsada na nadadaanan dito sa kabilang barangay, halos apat hanggang 5 barangay ang posibleng ma-isolate at mahirapang makalabas at makapasok dito sa kanilang lugar dahil wala silang choice. Ito lang talaga yung pinakadaanan nila. Ang nagpapadagdag pa ng problema dito, yung mga debris na kasamang inaano dito sa lugar dahil nga sa ragasan ng tubig mula naman sa bundok, no? So, ang sabi ng MDRRMO, mabilis talaga umapaw itong ilog dahil technically silted na nga rin yung tubig dito sa silted na nga rin, no, itong mismong ilog. Kaya naman pahirapan sa kanila ang mga ganitong klase sitwasyon na malakas ang buhos ng ulan. Cheryl. Maliban dyan sa bridge, na mukhang humuhupa naman na. So, patuloy ba? Ano bang observation mo, Mon? Patuloy na bumababa na or minsan taas-baba pa rin yung level ng tubig dyan? Well, kani-kanina, magdadalawang oras na tayo dito, technically bumaba naman siya. Pero alam mo, parang taas-baba, tama ka kasi nga, halos umaabot na naman siya dito sa maaabot na naman niya yung pinaka-overflow bridge. At ang masaklap kapag sinasabi nga ng mga resident at authorities dito sa lugar, kapag ganito, natuloy-tuloy yung ulan, lalo madilim pa rin ng kalangitan na maaari magbuhos pa ng maraming tubig o ulan, talagang hindi malabong umapaw na naman. Kung hindi kasi umuulan dito sa kinatatayuan namin at umuulan naman doon sa mga pinaka-mountainous or bulubunduking part ng La Union, malapit dito sa lugar, ganoon pa rin. Aapaw at tataas ulit ang tubig dito sa Baroro River. Bukod dito, may ilang kalsada rin sa probinsya ang talagang hindi madaanan ng mga light vehicles dahil sa baha. Kabilang na dyan, doon sa may San Fernando City, isang national road doon, Quezon Avenue, ang talaga nahirapang madaanan ng mga motorista dahil tumaas na naman yung tubig. This is the same national road na nagbaha din noong Monday dahil naman sa habagat na pinalalakas ng Bagyong Luis. As of now, continuously gathering ng mga report ang PDRRMO kung may mga iba pa mga lugar na nakaranas din ng pagbaha. Pero so far, itong bayan ng San Juan at yung San Fernando City ang pinaka nagkaroon ng report ng pagbaha na hindi madaanan ng mga motorista. Cheryl. Mon, kumusta rin yung coastal communities at mga resort dyan sa La Union? Nako, isa yan sa pinaka-challenge, no? Kasi nga kahapon, talagang kitang-kita rin namin hanggang kaninang umaga actually, yung malalakas na hampas ng alon mula sa dalampasigan at kanina nung kasagsagan ng malakas na ulan, halos wala ng direksyon yung naglalaki ang alon na pumupunta nga, no, sa shoreline dahil sa direksyon ng hangin din na tinatangay ang mga ito, no? Kaya naman marami na ng mga residente ang nagsilikas, lalo na yung mga nasa coastal areas. Pero so far, wala pa naman silang na-report ng mga storm surge na nangyari na unang pinangambahan ng mga otoridad. Kaya nga una na sila nag-abiso rin ng maagang paglikas o preemptive evacuation. As of now, sa initial count ng PDRRMC, aabot sa mahigit 5,000 pamilya o halos 16,000 individual sa buong probinsya na ito ang talagang nagsilikas. Ang iba ay nasa evacuation centers habang ilan naman ay nakitira sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na safe naman daw ang mga structures. Cheryl. Ano rin ang paghahanda pa ng lokal na pamahalaan sakaling lumala pa ang epekto ng Bagyong Maymay sa mga susunod na oras? Ang sabi ng provincial government ng La Union, Cheryl, since June, nakapag-preposition na daw sila ng mga supplies ng pagkain, relief packs sa iba't ibang mga LGU dito sa probinsya. Pero imagine, nagkaroon ng habagat at pinalakas nga ng Typhoon Luis nitong Monday, may mga lumikas at ngayon na naman may mga lumikas ulit ng mga residente. So mukhang ilang araw lamang aabutin itong mga food supplies ito, kaya technically they will be asking the help and support of the national government dahil talagang kulang din naman ang pondo ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa mga food supplies. So number one, yun ang pinaghahandaan din at talagang pinakatututukan din ng mga pamahalaan para mabigyan ng suporta yung mga residenteng nagsisilikas. Iba pa to, or dagdag pa dito, yung problema naman pagdating sa agrikultura dahil marami din sa mga sakahan at syempre mga palaisdaan na apektuhan din ng labis na ulang ibinabagsak nitong Bagyong Maymay. Ngayon, Paulo Ortigas, salita ka nga. Kapag mga Duterte ang nakikita mo na sabi mo mga kawatan, isa ka rin palang kawatan eh.
Bakit hanggang ngayon? Sabi mo may mga flood control ka dyan hanggang ngayon. Yung flood control mo hindi pa naayos. Di ba may mga nabalita to noon na malaki rin ang kickback dyan sa La Union? May mga project din tong mga ghost project. Eh ngayon, saan na kaya itong si Paulo Ortiga ngayon? Aber, comparison lang kung sinong kawatan talaga dito sa pares na Paulo. Paulo Ortiga, Paulo Duterte. Si Paulo Duterte mayroon tong record na siya. Hinamon niya mismo itong DPWH secretary, itong si Vince Dizon, na kalkalin mo itong record ko dito sa Davao, kalkalin mo. Kinalkal ba ni Vince Dizon ang itong hamon ni Paulo Duterte? Wala. Ito si Vince Dizon, binaha itong La Union. Pumunta ba? Wala. Kasi nga, kakampi mo itong kasi si Paulo Ortiga. Ito si Paulo Ortiga ngayon, ilang araw na mula nung binaha itong La Union dito sa Bagyong Maymay. Nagsalita ba sa media? Wala. No? Dahil sa kanya dito, nagtatago ka rin pala eh. Tapos kapag mga Duterte, grabe ka. Isa rin to sa nagbatikos sa sa itong project ni Congressman Pulong Duterte. Sino kayang pinakakawatan ninyo dito kung mag-ano tayo dito? Pag-usapan itong kakawatan ninyo dito. Si Pulong Duterte, pwede niyo itong tingnan yung mga project niya. Kasi nga, ilang taon na, walang project si Pulong Duterte. Nung time lang yung sa tatay niya, yung 51 billion. Pero nung pumasok ang administrasyon ni Bongbong Marcos, may budget ba ang Davao City sa mga ganyan infrastructure? Wala. Dahil hindi binibigyan. Pero itong La Union, wala pang isang taon, ayan na. Hindi nga sinagot si Paulo Duterte noong, si Paulo Ortiga, nung nakaraang taon ng yung mga gumuhong mga flood control. Hindi nga sinagot niya yun eh. Nagsalita lang tayo dito dahil kapag ito sila, nakikita nila na kawatan daw itong mga Duterte, ngayon, patunayan mo hindi ka kawatan. Nung nakaraang taon nga, tinatawagan ka ng bilyonaryo, hindi mo nga sinasagot eh. Umiiwas ka nga sa media eh. Pero kapag mga Duterte na nakikita niya, ay, ang bilis magpamedya, palabas-labas ng kanyang balbas. Kapag ito yung halimbawa, sobra ka sa pamintang lang, ahitin ko balbas mo. Ahitin ko yan. Ahitin ko yung guna ba na walang hasa-hasa. Tingnan natin kung di mapalot ng itsura mo nga. Litsyon pa naman ang mukha nito. No? Sagutin mo. Kung ano nangyari nitong La Union, ang daming mga footage dyan, ang daming mga video dyan. Yun na nga ibang video dyan. Humingi na ng tulong yung mga tao sa La Union. Hanggang ngayon, hindi ka nga nagpapakita sa mga media kung totoong tumutulong ka sa mga tao. Pero, kapag kalaban sa politika, kakampi ninyo, tahimik ka. Pagkalaban ninyo sa politika ay durug-durugin talaga ninyo. Kunis-kunisin talaga ninyo. Okay? Huli na lang yung shoutout ko dito. Shoutout sa ating mga shoutout sa ating mga subscriber na nandirito ngayon sa ating YouTube channel. Maraming po salamat sa inyong pagsuporta at pagtiwala sa mga subscriber ko dyan na matagal na dito. Marami pong salamat sa inyo na nandirito kayo, nagbisita kayo sa ating YouTube channel, sa inyong mga pag-comment dyan sa baba. Nandyan ang inyong mga pangalan, ma'am, sir, nandyan lagi. Sa mga silent subscriber, saan man kayo, sa ating mga subscriber dyan na mga kapwa OFW, marami pong salamat. Sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol, ingat po tayong lahat mga Bulanon. Balik tayo. Ito kay Paulo Ortiga. Paulo Ortiga, sagutin mo muna itong mga tanong sa mga tao ngayon kung saan na yung flood control project mo, bakit hindi ito ngayon nakikita? Bakit itong La Union baha pa rin ang baha? Bakbakan nyo ng bakbakan itong Davao. Davao lang may nabandayan ninyo
Sabi nga ni BP Sara, lahat naman sa buong Pilipinas binabaha. Dapat, hindi lang presidente ka, wag mong tumbukin mo lang ang Davao. Lahat na binabahang lugar, dapat tutukan ho yan. Yan ang sabi ni BP Sara kanina. Sa napanood ko sa kanyang interview. Oo nga. Kapag kasi kalaban sa politika, grabe itong mga itong Ortiga na to. Manda ka lang. Kapag nanalo to ulit to, mga Duterte, sigurado. Magluluto ka talaga. Kangkungan ka talaga. Pupuntang animal ka talaga. Hindi pa naman to ungas tong lintik na tong tao na to na grabe. Sino sa inyo ang pinakakurap? Paulo Ortiga o Pulong Duterte? Si Pulong Duterte, mayroong mga niyan, ha? Sinasabi niya yun kung saan napunta yung 51 billion. O yung mga tulay na pinapaayos. Yung mga deke. O yung mga flood control nga dyan sa Davao. Mga diversion road. Mga palengke ang ginagawa dyan sa 51 billion na yon. Mayroon siyang liquidation. Nasa DPWH. Sinabi na nga niya yan kay Vince Dizon. Pero si Vince Dizon, nagbingi-bingian dito. Pero dito sa La Union na binaha, si Vince Dizon pumunta ba ng La Union? Kung hindi pumunta yan, ipaanog nyo yan sa baha ng lintik na yan. Itulak nyo sa baha yan kapag ganyan po babalik sa Davao yan. Bakit sa Davao ka lang nag-inspect? Ito sa La Union, yan sa Ilocos, ang sobrang baha. Pinuntahan ba ni Vince Dizon? Tulo rin itong ungas din to. Hoy, Dizon at saka itong si Ortiga. Pag-untugin ko ulo ninyo. Mga walang hiya kayo talaga. Ito si Dizon eh. Ay nako. Di pa tayo tapos dito. Bakbakan natin itong mga politikong sobrang kawatan. Bakbakan natin itong mga politikong mga hudas. Mga kingkong kayo.